Tumawa si Violent Demon at kanyang nasabi na mali ang pagkaintindi ng ating bida. Ipinaliwanag rin niya na ang ibang Divine Dragon noon ay mas mahina kumpara sa 5 Divine Dragon ng kanilang Imperial Family ngayon. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang naisip na kahit pa hindi kasing lakas ni Divine Dragon Fang nga mga Divine Dragon noon ay nakakamangha pa rin ang nagawa ni Gu Santong na mabuhay matapos ang laban. Nagsaad naman si Violent Demon na kahit siya ay aminado na sa panahon na yun ay mas malakas ang Imperial Family sa 7 pamilya. Ipinaliwanag rin ni Violent Demon na ayon sa alam niya ay 30 sa mga Divine Dragon na yun ay kasing lakas ni Divine Dragon Fang habang ang natitirang 20 naman ay nasa antas ng ikalimang yugto ng Radiant Stage. Nagsaad din siya na sa 50 na ito ay may 3 doon na tinawag nilang pinakamalakas noon sa kanilang imperyo. Ito ay ang immemorial sages ng Heaven, Earth at Humanity. Nagsaad din siya na ang 3 ito ay mas malakas pa kay Divine Dragon Fang. Kaya kahit na si Gu Santong ay nahirapan rin laban sa 3 sages na ito. Nagulat naman sina Zhou Fan at Elder Li nang marinig niya ito. Hindi rin siya makapaniwala na ganito pala kalakas noon ang Imperial Family. Nagsaad naman si Violent Demon na talagang walang alam ang ating bida sa kasaysayan ng kanilang imperyo. Nagsaad din siya na natural lamang na malakas ang Imperial Family dahil sa 1,000 taon nito na pamumuno sa imperyo. Ipinaalam rin niya sa ating bida na 300 taon na ang nakakaraan ay masasabi nila na ang 50 Divine Dragon ng Imperial Family ay talagang malakas na puwersa na kahit ang 7 pamilya ay natatakot dito. Ngunit hindi lamang ang Imperial Family ang malakas noon, dahil kahit ang Regent State ay mayroong 100 Radiant Stage Expert at ang ibang pamilya naman ay nagtatag-alay ng ilang dosenang Radiant Stage Expert. Sa kasamaang palad, sa huli ay namatay lamang ang halos ng lahat ng mga ito nang makalaban nila si Gu Santong. Sa mga oras na yun ay ang 3 sages na lang ang natira sa kanilang lahat na lumalaban sa batang ito. Tumagal rin ang laban ng 1 taon at halos ang buong imperyo ay mawasak dahil sa tindi ng laban. Ngunti sa huli ay namatay rin ang 2 sa 3 sages, ang Heaven at Earth dahil sa kanilang kahinaan. Ang Sage of Humanity na lamang ang natitirang buhay upang labanan ang demonyong bata na ito. Ngunit dahil isa rin lang naman siyang tao ay naabot rin niya ang hanggang at limitasyon ng kanyang katawan at kahit na si Gu Santong ay ito rin ang sitwasyon. Kaya kung magpapatuloy pa ang mga ito sa paglaban ay tiyak na mamamatay silang dalawa. Naging seryoso naman ang ating bida at nagpasalamat siya na ginawa ito ni Gu Santong sa 7 pamilya. Dahil kung hindi ay tiyak na hindi malalampasan ng Luklan ang 7 pamilya na ito sa loob lamang ng 10 taon. Nagsaad rin ng ating bida na sa tingin niya ay namatay rin ang Sage ng Humanity dahil buhay pa rin hanggang sa ngayon ang Gu Santong na ito. Kaya napatanong na lang siya na kung talagang nanalo ang Gu Santong na ito sa laban ay ano ang dahilan kung bakit hindi na siya nagpakita sa loob ng 300 taon matapos ang matinding laban na ito. Ngumiti naman si Violent Demon at kanyang sinabi na dahil ito sa isang henyong galaw na ginawa ng Sage ng Humanity. Alam niya na kapag namatay silang dalawa ay tiyak na malalagay sa panganib ang Imperial Family dahil tiyak na gagamitin agad ito ng 7 pamilya na pagkakataon upang hatiin ang kanilang imperyo. Kaya sa mga huling sandali, matapos niyang masaksihan ng pagiging bata ng isipan ni Gu Santong ay tinapon niya ang kanyang dignidad at walang hiya niyang niloko ang batang ito sa 1,000 taon na sugal. Iminungkahi niya na sa kay Gu Santong na tatayo lamang siya at tatanggapin niya ang 10 atake mula sa kanya. Ngunit kapag nabuhay siya matapos ang 10 atake na ito ay papalitan siya ni Gu Santong bilang isang Divine Dragon at kailangan niyang protektahan ng imperyo sa loob ng 1,000 taon. Ngunit kapag namatay naman siya bago pa man matapos ang 10 atake ay maaaring gawin ni Gu Santong ang kahit anong gusto niya sa imperyo. Kaya napatanong na lang si Violent Demon kung sa tingin rin ba ng ating bida ay napakalaking joke ng bet na ito. Nasabi rin niya na kapag namatay ang Sage ng Humanity ay wala na rin ng ibang mga Divine Dragon kaya talagang wala nang magagawa ang Imperial Family o ang 7 pamilya laban sa kanya. Kaya talagang isang malaking scam ang bet na ito, ngunit ang malala lamang ay nauto pa rin niya si Gu Santong na pumayag sa bet na ito dahil talagang malaki ang tiwala ng batang ito sa kanyang lakas. Matapos rin ng 10 atake na ito ay buhay pa rin ang Sages ng Humanity kaya nalagay na lang sa isang bet ang buhay ni Gu Santong at hanggang ngayon ay ang Imperial Family pa rin ang nagkokontrol sa kanya. Kaya nasabi na lang ni Violent Demon na kung siya ang nasa sitwasyon ni Gu Santong. Matapos niyang magawa ang 10 atake at buhay pa rin ang Sage ay hindi na niya susundin ang pangako na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang mas matalino pa siya sa Gu Santong na ito.
Naging seryoso naman ang ating bida nang marinig niya ang mga ito dahil hindi niya inaakala na si Gusantong pala ang ikatlong Divine Dragon ng Imperial Family. Sa pagkakaalam niya, sa ngayon ay mayroon na lang 5 Divine Dragon ang Imperial Family. Ito ang pinakamalakas na martial artist ng kanilang imperyo. Ang malala pa ay alam lamang ng 7 pamilya ang 2 sa Divine Dragon na ito, sina Jade Divine Sword Fan at Monochrome Chess Sage Sima Hui. Kaunti lang rin ang nakakaalam sa 3 Divine Dragon na ito. Kahit na ang mga House Lord lamang ang may alam na si Gusantong ang ikatlong Divine Dragon ng Imperial Family habang walang sino man ang nakakaalam bukod sa Emperador kung sino ang natitirang Divine Dragon. Kaya nasabi na lang ng ating bida na magiging mahirap para sa kanilang lahat dahil may isang halimaw pala na kakampi ang Imperial Family. Kaya napatanong na lang siya sa 4 kung ano pa ang kinakatakot ng Imperial Family sa 7 pamilya kung nasa ilalim naman ng kontrol nila si Gusantong. Tumawa naman si Violent Demon at kanyang nasabi na talagang walang alam ang ating bida sa mga ito. Ipinaliwanag niya na sa 3 sages ay si Humanity ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Malapit na rin sanang makaunlad sa ethereal stage ang taong iyon kung hindi lamang ito namatay sa laban. Ngunit isang malaking kamalasan lamang na nakaharap nito si Gusantong dahil kahit gaano man siya kalakas ay hindi pa rin siya nabuhay matapos niyang tanggapin ang 10 atake nito. Ngunit dahil nasapik na siya ng Radiant Stage ay nabuhay pa rin siya ng mga kalahating oras pagkatapos ng laban hanggang sa mawala na ng tuluyan ang kaluluwa nito sa kapaligiran. Ngunit bago pa man mangyari ito ay kinilala na siya ni Gusantong dahil sa pinakita niyang loyalty sa kanilang bet at sa pagprotekte sa Imperial Family. Kaya nagdesisyon si Gusantong na sundin ang kanilang bet. Ngunit dahil sa pangloloko na ito ay natuto na si Gusantong at hindi na niya nais na maloko pa ng Imperial Family. Kaya sumang-ayon lamang siya sa pagprotekte sa Imperial Family ngunit hindi siya lalaban para sa kanila. Nagsaad din si Violent Demon na hindi isang spear ang taong ito ng Imperial Family. Sa halip ay palagi niyang sinusuway ang mga utos ng Imperial Family. Pero masasabi pa rin nila na isa pa rin itong plano para sa Imperial Family dahil hanggat nandito si Gusantong ay walang sino man ang mangangahas na umatake sa kanila. Kaya dahil dito ay hindi rin natuwa ang 7 pamilya dahil sa pag-iral ni Gusantong bilang Divine Dragon ng Imperial Family. Ang dahilan nila ay kung maghasik ulit ng gulo ang taong ito sa kanilang imperyo ay walang sino man sa kanilang 7 pamilya ang kayang labanan ng halimaw na ito. Kaya marami sa kanila ang nagpunta sa emperador at nagbanta ang mga ito na bubuwagin nila ang alyansa ng 7 pamilya at ng Imperial Family kung wala silang gagawin sa halimaw na ito. Kaya wala na ring nagawa ang Imperial Family kung hindi pilitin si Gusantong na gumawa ng isang pangako na hindi niya aatakihin ang 7 pamilya. Nagbigay rin ng isang utos ang Imperial Family na hanggat hindi isang malaking gulo ang nangyayari ay hindi maaaring lumabas si Gusantong sa Imperial Palace kung wala ang pahintulot ng emperador. Nasabi rin ni Violent Demon na kapag hindi ito ginawa ng Imperial Family ay tiyak na aalis ang 7 pamilya at gagawing pagkakataon nito ng ibang mga imperyo na atakehin sila. Kaya wala na ring nagawa si Gusantong kung hindi pumayag sa pangako na ito. Ngunit kahit na maganda na ang pangako na ito ay hindi pa rin gustong tanggapin ito ng 7 pamilya. Kaya sa huli ay tinago na lang nila ang pagiging Divine Dragon ni Gusantong at inalis nila ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa taong ito sa kasaysayan ng kanilang imperyo. Gayunpaman ay biglang pinakawalan ng emperador ang halimaw na ito sa kanilang imperyo at hindi man lang nila alam kung ano ang dahilan nito. Naging seryoso naman ang ating bida dahil alam niyang hindi ito magiging madali para sa kanilang lahat na makaalis sa sitwasyon na ito. Ngunit sa tingin niya ay maaari niyang makuha ang taong ito bilang tauhan niya. Kaya agad na lang niyang tinanong ang 4 kung tapos na ba sila sa kanilang pagkwento. Agad naman na sinagot ito ng 4 na oo. Ngunit agad din silang nagsaad na kung gusto ng ating bida ay sasabihin naman nila ang kwento tungkol sa kanilang 4. Ngunit bigla namang natigil ang mga ito nang maramdaman nila ang pagbalik ng sakit sa kanilang mga ulo. Kaya napasigaw na lang ang mga ito sa sakit. Nagsaad din si Violent Demon na sinungaling ang ating bida dahil sinabi niya kanina na hindi na niya sila paparusahan kapag sinabi nilang ang tungkol kay Gusantong. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na pareho silang mga demonic cultivator kaya bakit naman niya susundin ang kanyang mga pangako. Kaya sinabihan na lang niya ang 4 na talagang mga tanga ang mga ito. Natawa naman si Elderly nang marinig niya ito dahil talagang pinaparusahan ng ating bida ang 4 na ito gamit ang kanilang mga ginagawa. Nasabi rin niya na talagang hindi na lang hahayaan ni Joe Fan ang paglagay ng mga ito sa kanila sa sitwasyon na ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang tinanong si Elderly kung naiisip niya ba ang nais niyang gawin.
Nagtanong naman si Elder Lee kung nais bang kunin ni Joe Fan si Gu Santong. Tumawa naman na parang demonyo ang ating bida at kanyang nasabi na tama nga si Elder Lee. Dahil nais niyang magkaroon ng ganito kalakas na elder sa Lu clan. Nabahala naman dito si Elder Lee at kanyang nasabi na nasa ilalim na ng Imperial Family ang taong ito kaya kapag nalaman nila ay tiyak na mapapahamak ang kanilang clan. Tumawa naman ang ating bida at kanyang nasabi na wala nang magagawa pa ang Imperial Family kapag nalaman nila na naging elder ng Lu clan ang halimaw na ito. Ipinaliwanag rin ng ating bida na kung walang nagawa sa kay Gu Santong ang mga ito 300 taon na ang nakakaraan na malakas ang Imperial Family ay mas wala silang magagawa ngayon na naging malakas na ang Gu Santong na ito. Nagulat naman si Elder Lee nang marinig niya ito. Natuwa rin siya dahil talagang magiging madali na lang sa ating bida ang magawa ito dahil sa kanyang bloodworm. Agad naman na umalis ang ating bida at inutusan niya si Elder Lee na bantayan niya ang mga pasaway na ito. Nagsaad rin ng ating bida na pupuntahan niya muna ang Gu Santong na ito upang subukan kung gumagamit ba ito ng discerning stage bago niya gawin ang plano. Matapos ang ilang sandali ay nakarating na rin ang ating bida sa bundok kung saan naghihintay ang halimaw. Natuwa naman si Gu Santong sa pagbabalik ng ating bida kaya tinanong niya ito kung bakit sobrang bilis niyang nakabalik dito. Nakangiting tinanong rin niya ang ating bida kung nakahanap na ba siya ng mga materyales. Tumawa naman ang ating bida at sinabi niyang nakahanap na siya ng materyales para sa kanya. Natuwa naman si Gu Santong nang marinig niya ito kaya agad din siyang lumapit sa ating bida. Tinanong rin niya ito kung paano siya nakahanap agad ng materyales. Hindi naman ito sinagot ng ating bida sa halip ay agad na niyang nilabas ang isang dilaw na materyales. Natuwa naman si Gu Santong nang makita niya ito dahil ito ay isang 5th grade na materyales. Agad rin niya na inamoy ito at kanyang sinabi na talagang mas magaling pa ang ating bida kumpara sa 4 na magkapatid na pangit. Ipinaliwanag rin ni Gu Santong na ang 4 na ito ay kaya lamang makahanap ng isang materyales sa loob ng 3 araw ngunit ang ating bida ay nakahanap agad ng ganito kabilis. Kaya nagsaad na lang siya na kapag pinagpatuloy ito ng ating bida ay bibigyan niya ito ng gantimpala. Napatanong naman ang ating bida kung paano niya ito gagawin. Naging seryoso naman si Gu Santong nang marinig niya ito. At kanyang ipinaliwanag na dadagdagan niya ng 2 pagkakataon pa ang mga ito upang matalo siya. Nasabi rin niya na kanina ay isang pagkakataon lamang ang ginamit ng matandang kasama niya kaya may 11 pagkakataon pa siyang natitira. Nainis naman ang ating bida at kanyang nasabi na ito pala ang gantimpala ng sinasabi ng ugok na ito. Nasabi rin ng ating bida na talagang natuto na ang batang ito sa sugal na ginawa sa kanya ng Sage ng Humanity. Ngunit naisip rin ng ating bida na sa oras na maging tauhan na niya ito ay bibigyan niya ito ng matinding leksyon dahil sa ginawa nito sa kanya. Pagkatapos nito ay agad nang nagsaad ang ating bida na aalis na siya upang maghanap pa ng ibang materyales. Agad naman na nagpaalam si Gu Santong at kanyang nasabi na galingan pa ng ating bida sa paghahanap. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumalik na rin ang ating bida sa kanila ni Elder Lee. Sinabihan rin niya ang elder na ang batang ito ay hindi gumagamit ng utak. Kaya sa tingin niya ay magiging madali lamang para sa kanya na maloko ito. Nagtaka naman si Elder Lee nang marinig niya ito kaya napatanong na lang siya kung ano ang ibig sabihin niya. Agad naman na nilabas ng ating bida ang kanyang bloodworm. Kaya nagtaka na lang si Elder Lee dito. Nasabi naman ng ating bida na muli nang maglaban sila ni Gu Santong kanina ay hindi niya nakitang gumagamit ng discerning field ang taong ito. Kaya sinubukan niya ang batang ito kanina kung gagamit ba siya ng discerning field upang suriin ang materyales ngunit hindi niya ginawa ito. Kaya agad na niyang nilagay ang bloodworm sa materyales at kanyang nasabi na kinakain lang agad ng bata ang kahit anong bagay na binibigay sa kanya. Kaya nasabi na lang niya na ito ang magiging paraan nila upang mapasailalim ang kumag na ito. Tumawa rin sila dahil talagang walang kawala na si Gu Santong sa kanilang mga kamay. Napansin naman ng 4 ang nais gawin ng 2. Ngunit may nalalaman ang mga ito na hindi nila sinasabi sa ating bida. Nais naman sana itong sabihin ni Wimp Demon ngunit bigla namang siyang pinigilan ng kanyang kapatid. Tumawa rin si Violent Demon at kanyang sinabihan ang kanyang kapatid na hayaan muna nilang magdusa ang 2 na ito. Pagkatapos nito ay agad nang nagpunta ang ating bida sa bundok kung saan nagpapahinga ang Gu Santong ito. Natuwa naman si Gu Santong nang makita niya ang ating bida kaya nagtanong siya kung may nahanap na naman ba siya na materyales. Agad naman na ngumiti ang ating bida at kanyang sinabi na tama na oo. Mas lalong natuwa naman si Gu Santong at kanyang nasabi na talagang walang-wala ang 4 na kumag kumpara sa ating bida kaya agad na niyang hiningi ang materyales.
Nagsaad rin si Gus Santong na bibigyan niya na karagdagang 10 pagkakataon ang mga ito bilang gantimpala. Agad naman na nilabas ng ating bida ang isang dilaw na materyales at napuno naman ng pagkagulat si Gus Santong dahil isa itong 6th grade na materyales. Tumawa naman ang ating bida at kanyang naisip na para lamang maibaba ni Gus Santong ang kanyang depensa ay nagbigay pa siya ng isang mataas na antas ng materyales. Nasabi rin niya na nakuha lamang niya ang mga matataas na antas ng materyales na ito noon sa drifting flower edifices. Ngunit sa tingin niya ay sapat na sakripisyo lang ito upang mapasailalim niya ang halimaw na ito. Kaya napatawa na lang siya dahil magiging tagumpay na ang kanyang plano. Kaya sa oras na kainin ng batang ito ang materyales ay tiyak na mapapasailalim na sa kanya ang halimaw na ito. Ngunit bigla namang napatigil si Gus Santong at nasabi niya na parang may mali sa materyales na ito. Natakot naman bigla ang ating bida nang marinig niya ito. Kaya umarte na lang siya na parang walang alam at kanyang sinabi na isang tunay na 6th grade ingredient ang materyales na ito. Kaya napatanong na lang siya kung ano ang problema. Agad naman na tinanggal ni Gus Santong ang bloodworm sa loob nito at kanyang ipinakita ito sa ating bida. Nagtanong rin siya kung alam niya ba kung ano ito. Nagulat naman dito ang ating bida dahil talagang nalaman ni Gus Santong ang bloodworm kaya wala na siyang nagawa kundi umarte na parang hindi niya alam kung paano nakapasok ang uod na ito sa prutas. Nagtaka naman si Gus Santong sa kanyang nakita at kanyang nasabi na alam niyang totoo ang materyales na ito ngunit nagtataka pa rin siya kung paano nakapasok ang worm na ito sa loob. Sa huli ay hindi na lang niya ito pinansin at agad na niyang tinapon ito. Nagsaad rin siya na sa susunod ay kailangan mag-ingat ng ating bida upang hindi malagyan ng mga ganito ang materyales habang kinakain niya. Naging seryoso naman ang ating bida habang naglalakad siya paalis dahil tiyak niyang hindi gumagamit ng discerning field ang batang ito. Ngunit nagtataka pa rin siya kung paano kaya nalaman nito na may bloodworm sa loob ng materyales. Kaya nagtaka na lang ang ating bida kung ano kaya ang ginagawa ng batang ito. Pagkatapos nito ay agad na ring bumalik ang ating bida at nagtanong naman si Elderly kung naging matagumpay ba ang plano niya. Nainis naman ang ating bida at kanyang tinanong si Elderly kung sa tingin niya ba ay naging matagumpay ito. Napagtanto naman ni Elderly na mukhang hindi naging matagumpay ang plano. Kaya nagtanong na lang siya kung gumamit ba ng discerning field si Gus Santong. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na hindi gumamit ng kahit ano ang Gus Santong na ito. Kaya mas naging nakakalito ang kakayahan ng taong ito para sa kanya. Ang malala pa ay parang wala ngang kakayahan na gumamit ang batang ito ng discerning field ngunit nalaman pa rin niya na may bloodworm sa loob ng materyales. Nasabi rin ng ating bida na kung hindi nila malalaman kung ano ang kakaibang kakayahan ni Gus Santong ay tiyak na mas magiging mahirap para sa kanila na magawa ang nais niyang pagkuha sa kanya. Ang hindi alam ng ating bida ay pinagtatawanan na sila ni Violent Demon dahil alam na nila kung ano ang kakayahan na ito. Nagmungkahi naman si Elderly kung bakit hindi na lang sila gumamit ng itlog ng bloodworm at ito ang ilagay nila sa materyales. Nasabi rin niya na kahit na hindi nila alam kung ano ang kakayahan ng batang ito ay alam niyang hindi matutuklasan ng sino man ang itlog ng bloodworm kahit na gumamit pa sila ng discerning field. Nasabi rin ni Elderly na wala na siyang ibang paraan na naiisip na kayang makatuklas ng itlog ng bloodworm kaya sa tingin niya ay magiging matagumpay ito. Sumang-ayon naman dito ang ating bida at kanyang nasabi na ito na lang ang paraan na pwede nilang gawin. Nilabas rin niya ang mas mataas na antas ng materyales at kanyang nasabi na mas malaki ang mawawala sa kanya ngayon upang magawa lamang ang plano na ito. Nagulat naman si Elderly nang makita niya ang materyales dahil isa itong 7th grade na yin-yang morphier root. Nasabi naman ng ating bida na tama nga si Elderly, sa katunayan ay isa ito sa mga pinakamataas na antas ng materyales na meron siya. Nasabi rin niya na ito lamang ang materyales na meron siya kung saan pwede nilang malagay ang mga itlog upang hindi mamatay ang mga ito. Kaya sa oras na makain na ni Gus Santong ang materyales na ito ay agad na lalaki ang itlog ng bloodworm sa katawan niya. Kahit ang ating bida ay nagdadalawang isip na gamitin ito dahil maaari na nilang tawagin na isang grade 8 ang materyales na ito. Ngunit wala na siyang magagawa kundi gamitin ito para makuha nila ang halimaw. Naging seryoso naman si Elderly dahil talagang nakikita niya na ayaw gamitin ito ni Joe Fan. Ngunit tumawa naman ang ating bida at kanyang nasabi na sapat lang na sakripisyo ito kung ang kapalit naman ay si Gus Santong. Natuwa naman si Elderly nang marinig niya. Agad rin na nagsaad ang ating bida na sisimulan na niya ang plano nila. Kaya agad na niyang nilagay ang isang bloodworm sa materyales upang maglagay ito ng itlog sa gitna nito.
Matapos ang ilang sandali ay natapos na rin ng bloodworm ang paglagay ng itlog kaya napatawa na lang ang ating bida dahil talagang walang kawala sa kanya ang gusantong na ito. Agad na rin siyang umalis upang ibigay ito sa kanya. Matapos ang ilang sandali ay natuwa naman si Gusantong na makita niya ulit ang pagbalik ng ating bida. Nagtanong rin siya kung ano naman sa ngayon ang dala ng ating bida. Agad naman na nilabas ni Joe Fan ang materyales at natuwa naman si Gusantong nang mapagtanto niya na isa itong 7th grade na materyales. Halos maiyak rin sa tuwa si Gusantong at kanyang nasabi na hindi pa siya nakakakain ng ganito kataas na antas ng gamot sa loob ng 300 taon. Dahil ang binibigay lamang sa kanya ng mga taong nakagintong suot ay mga basurang materyales. Naging seryoso naman ang ating bida dahil nagkaroon rin siya ng impormasyon dahil sa sinabi nito. Ang mga taong nakasuot ng gintong damit ay hindi nagmula sa Regent State, sa katunayan nito ay ang Imperial Family. Napagtanto rin ng ating bida na hindi tumataas ang cultivation ng batang ito sa pamamagitan ng pagsasanay. Ito ay tumataas sa pagkain niya ng mga materyales, kaya kung nais niyang elder ang batang ito ay kailangan niyang maghanap ng maraming materyales upang mas mapalakas pa ito. Ngunit naisip rin ng ating bida na mukhang pinapabagal ng Imperial Family ang pag-unlad ng cultivation ng batang ito dahil alam niyang nagtataglay ang Imperial Family ng mas mataas pa na antas ng materyales. Kaya sa tingin niya ay natatakot ang Imperial Family na mas lumakas pa ang taong ito dahil tuluyan na nilang hindi makokontrol ito. Nasabi rin ng ating bida na mukhang malaki na ang pinag-iba ni Gusantong kumpara sa mga haka-haka na nalaman niya 300 taon na ang nakakaraan. Sa tingin rin niya ay may paraan na ang Imperial Family kung paano ikulong ang batang ito. Ngunit nasabi rin niya na kailangan niyang paghandaan ito sa hinaharap kung ayaw niyang masamahin sa mga plano ng Imperial Family. Alam rin niya na hindi niya maaaring pagkatiwalaan ang mga ito. Ngunit bigla namang napatigil ang ating bida sa kanyang pag-iisip nang mapansin niya ang seryosong mukha ni Gusantong. Agad naman na nagsaad si Gusantong na mayroong mali ulit sa materyales na ito. Kaya nagtanong na lang siya kung bakit ang lahat ng materyales na binibigay ng ating bida ay may ganitong mali. Lumabas naman ang pawis ng ating bida dahil sa takot at nagtanong na lang siya kung ano ang nakikita niyang mali sa materyales na ito. Agad naman na pinutol ni Gusantong ang materyales at kanyang pinakita sa ating bida na mayroong mga itlog ng uod sa loob nito. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito. Alam rin niya na ang normal na tao ay walang kakayahan na makita ang mga itlog na ito. Kaya talagang nakakamangha na nakita ito ni Gusantong. Ang malala pa ay alam niya kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Kaya wala nang nagawa ang ating bida kundi magpanggap na wala siyang nakikita. Nagsaad rin siya na sa tingin niya ay maayos lang naman ang materyales na ito. Ngunit muli namang pinakita ni Gusantong ang mga ito at kanyang nasabi na kapareho ito ng bloodworm kanina na nakita niya sa isang materyales. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang naisip na talagang bata ang Gusantong na ito dahil naniwala agad ito sa kanya nang sinabihan niya ito na hindi niya nakikita ang sinasabi niya. Agad rin na tinanggal ni Gusantong ang mga itlog ng bloodworm at kanyang nasabi na hindi na lang niya papagalitan ang ating bida. Tumawa rin siya at kanyang sinabi na isa pa rin itong 7th grade na materyales. Kaya agad na niyang kinain ang materyales na ito. Nainis naman ang ating bida at kanyang nasabi na talagang malaki ang nawala sa kanya ngayon. Ngunit bago pa man siya makaalis ay agad naman siyang sinabihan ni Gusantong na kailangan na niyang magdala ng 7th grade na materyales kada 2 oras. Mas lalong nainis naman ang ating bida nang marinig niya ito kaya nasabi na lang niya na talagang demonyo ang batang ito. Kinagabihan ay natigil naman sa pag-iisip ang ating bida nang mapagtanto niya na oras na naman upang bigyan niya ng isang 7th grade na materyales ang Gusantong na ito. Nagmungkahi naman si Elderly kung bakit hindi na lang sila tumakas sa taong ito. Seryosong sinabi naman ng ating bida na hindi na sila maaaring umalis pa dahil 7 7th grade na materyales na ang nabibigay niya sa taong ito. Kaya ngayon ay hindi siya sisuko hanggat hindi niya nagiging alipin ito. Nasabi rin ni Joe Fan na ngayon lamang siya natalo ng ganito sa buong buhay niya. Napatahimik naman si Elderly dahil talagang galit na galit ang ating bida. Ngunit bigla namang natigil ang dalawa nang marinig nila ang malakas na pagtawa ni Violent Demon kaya mas lalong nainis na lang ang ating bida nang marinig niya ito. Sa kabilang banda ay natakot naman si Violent Demon dahil hindi niya napigilan ang kanyang pagtawa. Galit naman na tinanong ng ating bida ang kumag na ito kung ano sa tingin niya ang nakakatawa.